Okay, since wala tayong estudyante ngayon, wala tayong first years, continue natin yung problems last time. No? Continue natin. So kaya start natin dito sa problem 7. Hindi ko alam kung nasagutan ninyo. Since wala kayo dito, so nasagutan na lang natin to. Yan. On January 1, 2008, Yamato, Guren, Pain and Udon formed Tobirama Trading Company, a partnership with capital contributions as follow. So kaya ito yung mga contribution nila. Kay Yamato 50,000, Guren 25,000, kay Pain 25,000, and Udon 20,000. The partnership contract provided that each partner shall receive a 5% interest. Ayan natin yan, highlight natin. Ayan, 5% interest on contributed capital. And that Yamato and Guren shall receive salaries. Ayan, highlight din natin to. Of 5,000 and 3,000 respectively. So the contract also provides that Pain shall receive a minimum of 2,500 per annum. Sinend kay Pain. Yan. And Udon, a minimum of 6,000 per annum, which is inclusive of amounts representing interest and share of remaining profits. The balance of the profits shall be distributed to Yamato, Guren, Pain, and Udon in a 3:3:2:2 ratio. Yan. Ito yung hatian nila. So, question dito. What amount must be earned by the partnership before any charge for interest and salaries so that Yamato may receive an aggregate of 12,500? So, kayo dapat yung marireceive ni Yamato. Ang hanapin dito is yung kano daw? Amount that must be earned by the partnership. No? So, ayan. Including interest, salary, and share of profits. So, I start natin. Nang gawin ninyo, umpisa nyo nang maglagay ng table para hindi na kayo mahirapan. Para i-input nyo lang, ilagay nyo lang yung mga given dyan, and then makapag-answer na kayo. Umpisa natin sa salaries. So magkano daw yung salaries dito? Yamato and Guren shall receive salaries of 5,000 and 3,000. Yamato and Guren. Yan. Ayan. So, kaya, natin yan. So, input lang natin dyan. So, total nyo, 8,000. Next naman yung interest. Magkano daw yung interest? 5% on contributed capital. So, kaya, magkano yung capital ni Yamato? 5% ng capital ni Yamato. So, ano yun? Ito, 50,000. Kano yung 5% yan? Ayan, 2,500. Kasi ganoon din kay kay Guren. 5% yan, magkano? 1,250. Yun din, pati yung kay Pain, 25,000 para sila. So kaya, same amount. Tapos yung kay Udon, which is 20,000, magkano ang 5% niyan? Yan, 1,000. And then total nyo. Okay, so next naman na info, ano pa bang mga given dito? The contract also provided that Pain shall receive a minimum of 2,500 per annum and Udon ay minimum 6,000 per annum. Okay. So, ito babalikan natin ito mamaya, itong dalawa. Hanapin pa natin yung ibang information dito. Sinabi dito, before any charge for interest. So, the Yamato may receive an aggregate of 12,500. So, kaya lagay na natin to dito. Yung amount na i-distribute kay Yamato. Magkano yun? Yung 12,500. So, ayan na, nilagay natin yung mga given. No, hanapin na lang natin yung mga wala dyan. Okay, so, ito. Saan natin umpisan? Since, ano naman, ang tawag dito.
what amount must be earned by the partnership before any charge for interest and salary so that Yamato may receive an aggregate of 12,500. So kaya una natin compute dito yung additional profit ni Yamato. No, so paano natin ko-compute? Pwedeng gawin nyo na lang is ito, ibawas nyo na lang itong dalawa. Kaya magkano yan? 12,500 minus 5,000 minus 2,500. So kaya magkano? 5,000. 5,000 ba? Check natin kung tamang sagot. Ayun, 5,000. Diba? O kaya pwede rin ano, since ito na yung amount to be earned ni Yamato, tawag dito. Mali. Okay. Ayan, so, gano'n na. Ibawas nyo lang to. Ibabawas nyo lang to dito para makuha nyo yung profit na i-divide sa kanila. Yung residual. Residual yung tawag natin. So, ito yung residual. Since yung hatian nila magkano? 3:3:2. Tapos meron pang 2. Ayan. Ayan, no? So, para makuha natin yung 100% nito, ang gagawin natin is, i-divide natin sa 30%. Bakit 30%? Kasi pag pinag-an mo to, 10 yan. Or pwedeng maging 100%, di ba? Tingnan nyo, 3 plus 3 plus 2 plus 2 is equal to 10. So, kaya 30% yan. Divide nyo sa 30% para makuha nyo yung 100%. So, kaya 5,000 divided by 30%, ang lalabas na sagot dyan, yung dito sa total, which is 16,666. Nakuha na natin tong yung paghahatian nilang apat. Or yung tinatawag nating residual. So kaya, compute na rin natin yung kay Guren, Pain, and Udon. So kaya, 16,666 times 30%, yung kay Guren, malabas is 5,000 din. So ganoon ulit. 16,666 times 20%, malabas is 3,333. Ganon din kay Udon. Kasi 20% din. Di okay na yan. Dito sa info, meron pa tayo dito. The contract also provided that Pain shall receive a minimum of 2,500 per annum. Tapos kay Udon, 6,000 per annum. Kay Guren, wala namang sinabing minimum. So kaya, i-total na lang muna natin to. Kaya magkano yan? Ayan. So meron siyang 9,250. Dito naman tayo sa info ni Pain. Pain shall receive a minimum of 2,500 per annum. Tingnan natin magkano to. Magkano ang total nito? 1,250 plus 3,333. Lalabas is, ayan, 4,583. Nasa minimum ba siya? Yun, so lagpas siya sa minimum. So kaya okay to. Okay lang to. Wala siyang problema. Wala siyang additional profit to meet the minimum requirement. No? So kaya okay lang to. Okay, so continue natin. Dito naman kay Udon. Pag-add natin to, magkano? 4,333. Na-meet ba niya yung minimum na 6,000? Ayun, so hindi niya na-meet. So kaya dito na yung maglalagay tayo ng additional profit to meet kasi dapat daw na tawag dito, ma-receive ni Udon per annum is 6,000 yung minimum. Hindi niya naabot.
So kaya maglalagay tayo ng additional dito. Maglalagay tayo ng additional profit na marireceive, which is magkano? Yan, 1,667. So yan, di paano yan nakuha? Di ba? Paano yan nakuha? Since hindi niya na-meet yung requirement dito, ilagay na natin dito yung total na 6,000 kasi dapat yan yung marireceive niya. So kaya ang ginawa lang is 6,000 minus itong dalawa para lumabas ito. So kaya 6,000 minus 4,333 equals 1,667. O yun, tapos na. Wala naman na dito. So, ipag-add nyo na lang ito para makuha nyo yung amount to be earned ng partnership. Which is, ayan, 32,333 pesos. So, yun ang sagot natin. Yan. So, next naman tayo na problem. Itong problem 8, nasagutan naman na nung ano. So, kaya proceed tayo sa 9. Yan. Okay, so A, B, C are partners in the accounting firm. Their capital account balances at year-end were 90,000, 110,000, and 50,000. Ayan. They share profits and losses in a 4:4 ratio after the following special terms. So, ito yung mga terms. Partner C is to receive a bonus of 10%. The net income after bonus. After bonus to. And then sa interest naman, number 2, interest of 10% shall be paid on that portion of a partner's capital in excess of 100,000. And then yung number 3, salaries of 10,000 and 12,000 shall be paid to partners A and C respectively. So assuming a net income of 44,000 for the year, the total profit share of partner C would be, so ang hinahanap natin dito yung kay partner C. Hinahanap natin yung kay partner C. So, ayan, itong solution. Lagyan natin kaagad ng table para mabilis. So, ayan. So, una natin compute dito. Una natin lagay yung mga given. So, kaya, magkano yung salaries? Kanina yun kay A and C lang. So, yan yung kay A and C. Meron tayong 10,000 kay A and 12,000 kay C. Tapos sa interest naman, ang sabi dito, interest of 10% shall be paid on that portion of a partner's capital in excess of 100,000. Yung kay A, 100,000 ba yan? Lagpas ba? Hindi. So, walang interest. Walang interest yung kay A. Yung kay B, ayun, in excess of 100,000. Magkano yung excess niya? 10,000. So, kaya yung 10,000 na yun, multiply nyo ng 10%. Kasi sabi dito, shall be paid on that portion of a partner's capital in excess of 100,000. So, kaya 10,000 times 10%. So, kaya magkano? Yan. 1,000. Yung kay C naman, ayun, hindi rin siya na abot. Walang lagpas sa 100,000. So, kaya wala din tong interest. Yan. So, total. Yan. Okay. Doon naman tayo sa bonus of 10%. So, paano computation yan? Okay, ganito. Ito lang yung computation niya. Yan. So, kaya, kung natatandaan yung mga tinuro namin last time, ito yung computation. Substitute nyo lang yung mga given dito. So, kaya, meron tayong 10%. Ang sabi dito, 10%. So, kaya magiging 10% yung dito. And then, ilagay nyo yung net income. Magkano daw yung net income? 44,000. O yan.
So kaya meron tayong 44,000 dito. Tapos, sabi dito, net income after bonus. So kaya ang ililas lang natin yung bonus. No? So kaya gaya ng formula natin. Oh, with 10% times 44,000, magkano? Itong lalabas. 4,400. Tapos 10% times B. O ditong lalabas. 10% B. O next naman, i-transpose natin itong 10% B dito sa kabilang side. Anong mangyari? From negative magiging positive siya. So kaya naiwan na lang dito yung 4,400. And then, i-divide nyo na. I-divide nyo na sa 110%. Yan. And then yung lalabas dyan, magkano? So kaya 4,400 divided by 110%. Magkano lalabas? Lalabas is 4,000. Gaya natin dito. Ito na lang. B is equal to 4,000. Ayan. So ito yung bonus natin. Ang bonus natin is 4,000. Lagay na natin dito. Ayan. Alright. So, compute naman natin yung sa residual. Paano natin mako-compute ito? Computation yan is ito. 44,000 less yung bonus na 4,000 less ano pa? Interest na 1,000 less salaries na 22,000. So ilan yan? 44 minus 4 minus 1 minus 22. So kaya meron tayong residual na 17,000. Lagyan natin ito yan, 17,000. Yan yung paghatian nila. So magkano daw? Paano hatian nila? Ayan, 4:4:2. So kaya kay A, 17,000 times 4/10 or 40%, ilan ang lalabas? Lalabas is yan, 6,800. Ganon din kay ano? Kay B. Parehas lang sila ng ratio. So kaya 6,800 din. Paano naman yung kay ano? Kay C, magkano? 20% lang or 2/10. So 3,400. Ayan. O total natin, lalabas 17,000. Tapos anong tinatanong dito? Total profit ni C. Okay, so umpisa natin yung kay A muna. Magkano yung total profit niya? Pag-add nyo lang yan, 16,800. Kay B naman, 7,800. And then yung kay C, ito yung hinanap natin, magkano? Ayan, 19,400. So yan yung sagot natin. Let's compute na lang natin ito. Yan, 44,000 yung total niya. So yun lang. Ganun lang kadali yung mga ganito na hatian. Pero mamaya meron pa tayong mga ibang problems. Okay, so tapos na tayo dito. Next problem naman. Next problem is problem number 10. On January 2, 2018, Basilio and Quesada formed a partnership. Basilio contributed capital of 175,000 and Quesada 25,000. They agreed to share profit and losses in the ratio of 8:2, respectively. Quesada is the general manager and works in the partnership full-time. Quesada is given a salary of 5,000 a month and interest of
5% of the beginning capital of both partners, and a bonus of 15% of profit before salary, interest, and bonus. The statement of financial performance of partnership for the year ended December 31, 2018 follows. Net sales, 875,000. Cost of goods sold, 700,000. Gross profit, 175,000. And expenses, including the salary, interest, and the bonus, 143,000. And yung profit na 32,000. Kung makikita nyo, ang net profit is 32,000, which is nalis na dun ang mga expenses, including the salary, interest, and the bonus. So to compute for the bonus of Quesada, kailangan ibalik natin yung mga nilis natin na salary, interest, and bonus. Kasi ang sabi sa problem, the 15% bonus is before salary, interest, and bonus. So, given na yung natin yung net profit natin na 32,000. And next is yung sa salaries naman. Sabi kasi sa problem, 5K a month yung salary. So, since for the whole year ito, ita-times natin sa 12 months. Kaya 5K times 12 months equals to 60,000. Now, dito naman sa interest, ang sabi naman dito ay an interest of 5% of the beginning capital of both partners. So, each partners may interest. So, una, ang beginning capital ni Basilio is 175,000 times 5% equals 8,750. Then kay Quesada naman, 25K na beginning capital niya times 5% equals 1,250. So, i-add nyo yung dalawa na 8,750 plus yung 1,250, may total interest na 10,000. Ayan, so yung 60K na salaries at 10K na interest, i-add back natin sa profit. So, 32,000 plus 70,000, meron tayong profit after bonus. Yung profit after bonus kasi, di pa natin na-add back yung bonus. So, magkano ba yung bonus? Ang sabi sa problem, bonus of 15%. Bonus of 15% profit before salary, interest, and bonus. So, since 15% yung bonus and profit after bonus, itong 102,000, kailangan natin i-divide sa 85%. Kasi 85% pa lang itong profit eh. Kailangan natin yung 100%. So, 102,000 divide by 85%, makukuha natin yung profit na 120K. Yan yung profit before bonus. Ayan yung profit bago ilis yung salaries, interest, and bonus. So, makukuha na natin yung exact amount ng bonus to compute. 120K times 15% equals 18,000. Next problem. Problem 11. MM is trying to decide whether to accept a salary of 40,000 or a salary of 25,000 plus a bonus of 10% of net income after salaries and bonus as a means of allocating profit among the partners. Salaries feasible to the other partners are estimated to be 100,000. What amount of income would be necessary to MM would consider the choices to be equal? Dito sa problem, ang requirement is amount of income naman. So, i-compute natin yun.
walang given na profit pero meron namang salaries na binigay tapos percentage ng bonus. So ang gagawin diyan yung 40,000 na inaccept mong salary less yung 25K na salary din. After nun, i-divide nyo sa 10%, which is yung percentage ng bonus. Hindi makukuha na natin yung 150,000. Yan yung profit after bonus and salaries kasi na-minus na yan siya. So ang gagawin natin since na-minus na siya, i-add back natin siya para makuha yung profit before bonus and salaries. So 150,000 plus 125,000 and yung at bonus na 15,000, makukuha na natin yung yung sagot na 290,000 na profit before bonus and salaries. Yun, next problem 12. Dexter and Juliver are partners agreeing to allow monthly salaries 6,000 and 5,000 respectively, 6% interest on the capital investment at the beginning of the year, 300,000 and 230,000 respectively, and on the remaining balance to be equally shared. The first year registered a net income of 100,000 profit shares of the partners are. So, dito naman, tignan nyo yung salary kasi baka magamit nyo yung 6,000 at 5,000. Sabi kasi, salary amount yun. So, need i-multiply sa 12 para makuha yung annual. And tapos yung so, compute muna natin yung salary ni Dexter. 6,000 times 12 equals to 72,000. Next is si Juliver naman. 5,000 times 12 equals 60,000. And pag-addin natin yun, so ilan yung total? Ang total salary ni Dexter at Juliver is 132,000. Tapos yung interest naman, i-multiply lang yung binigay na percentage which is 6%. Yung sa interest naman, i-multiply lang yung binigay na percentage which is 6%. Multiply lang yun sa binigay na beginning balance. Sinabi naman yung sa problem. So, ilan yung interest ni Dexter? 300,000 times 6% equals 18,000. And kay Juliver naman, 230,000 times 6% equals 13,800. Pag-addin ulit yun natin, yung dalawa para makuha natin yung total interest. So, ilan yung total interest nila? May total interest sila na 31,800. Tapos, pag-addin muna natin yung total salary at interest. So, ilan yun? May makukuha tayong 163,800, di ba? Then, list natin yung
100,000 na net income. So may loss na 63,800. Yan yung pira na i-divide daw equally. Isa salary pa lang, lagpas na ng profit, di ba? Ibig sabihin may loss ka na dyan. So paghahatian daw nila yung loss, kaya 63,000 times 63,800 times 50% equals 31,900. So tig 31,900 sila ni Dexter at Joliver. Kaya ang partner share ni Dexter is 58,000 and kay Joliver naman 41,900. Then total partner shares nila is 100,000. So next problem. The partnership agreement of Eve and Fred provides that interest at 10% per year is to be credited to each partner on the basis of weighted average capital balances. A summary of Fred capital account for the year ended December 31, 2013 is as follows. Balance January 1, 280,000. Additional investment July 1, 80,000. Withdrawal August 1, 30,000. Balance at December 31, 330,000. The amount of interest that should be credited to Fred's capital account for 2013 is, di ba may balance at date January 1 na 280,000. Tapos July 1 may additional na 80,000. Kaya sa July 1 ang total investment ni Fred is 360,000. Tapos August 1 nag-withdraw siya ng 30,000. Kaya 280,000 plus 80,000 less yung 30,000. Kaya naging 330,000 yung balance nung August 1. Weighted average, sabi niya, kaya ganyan yung ginawa. Tinotal yung balance. Yung fraction naman based sa dates. From January 1 to June 30 is 6 months. Kaya 6 or 12. Ganon din sa July 1 to July 30, kaya 1 month. And tapos August 1 to December 31 is 5 months. I-multiply nyo lang sa 12 yung total, kaya makukuha natin yung 307,500. Yan. Yung total niyan i-divide yung total niyan i-divide natin sa 12%, makukuha natin yung 307,500. Yung total di pa yun ang sagot. Sabi kasi 10% lang ng weighted average capital balance. Kaya yung total ita-times pa sa 10%. Kaya makukuha natin yung interest na 30,750. Yun lang. Okay, so tingnan natin ilan lang estudyante ngayon. O may isa. Nandito si Wency.
try natin to, no? Since ikaw ang nandito, ikaw ang tatanungin ko. Okay lang ba yan? Andyan ka ba? Opo, kuya. Okay, sige. Wala yung iba, so ikaw na lang muna, no? Yan, so start natin dito. Yan, laki natin. Okay, so a partnership begins 2016 with the following capital balances. Akaino Capital, 60,000. Borsalino Capital is 80,000. Kuzan Capital is 100,000. So the articles of partnership stipulates that profits and losses be assigned in the following manner. Each partner is allocated interest equal to 10% of the beginning capital balances. So beginning capital balance daw. Ito lang yung beginning natin, oh, yung mga yan. So kaya ang interest nila is 10% daw ng mga to. Okay, so next naman, Borsalino is allocated compensation or yung salary of 20,000 per year. Any remaining profits and losses are allocated on a 334 basis, respectively. And each partner is allowed to withdraw up to 5,000 cash per year. So assuming that net income for 2016 is 50,000 and that each partner withdraws the maximum amount allowed, what is the balance in Kuzan's capital at the year end? So kaya ang tinatanong dito is balance ng capital ni Kuzan sa end of the year. So ito ang hanapin natin, ha. Pero bago yon, compute muna natin ito. Okay? Okay, sige nga. Wensi, magkano ang interest ni Akaino? Kuya, 10,000 po ba? Magkano? Yung kay Akaino po, kuya? Okay, yung kay Akaino. Magkano yung interest niya? $6,000 po, kuya. Yun, so 6,000. Yung kay Borsalino. Magkano kay Borsalino? 8,000 po. 8,000. How about kay Kuzan? 10,000 po, kuya. 1,000. So magkano yung total? 24,000 po. Yun, so 24,000. Okay. Next naman, yung salaries. Meron bang salary si Akaino? Wala po. Wala po. Wala siyang salary. So yung kay Borsalino, meron ba? Wala po, kuya. Oo, sure ka? Ay, po, yung Borsalino, 20,000 po. Yun, itong compensation, yun yung salaries niya. 20,000. Ito yun, kay Borsalino. Opo. Kaya kay Kuzan, meron ba? Wala po. Ay, wala din. So kaya yan. So ang total niya is 20,000 din. Yan. Okay, so magkano yung residual natin? Kung ang net income natin is 50,000, magkano ang residual natin? Magkano yung residual natin sa dito? Kuya. Ah. Kuya, yung kay po ba Yung kay compute muna natin yung Akaino residual po, ng 15. Compute muna natin yung paghatian nilang talo. Huwag muna tayo isa-isa. Yung total muna. Total residual. Magkano? $50,000 po. 50,000, sure ka?
Pag sinabi nating residual, ito yung tira. So kaya tira ang ibig sabihin ng residual o yung tirang paghahatian nila. So ito yung paghahatian nila magkano. Kasi 'di ba sabi, ang ginagawa natin pag may paghahatian tayo, ang ginagawa natin is net income na 50,000 na yan. Ano natin, i-less natin itong mga itong mga naunang agreement natin yung kasi itong mga inuna nating compute yung interest, salaries, bonus, yun yung mga una nating kino-compute na ibabawas or i-distribute na sa partners. And then yung matitira dun sa computation natin, yun yung residual, which is ito. So kaya 50,000 less itong mga na-distribute na natin na interest and salaries. Magkano? Magkano yan? 6,000 po, kuya. Yun, so 6,000 yung paghatian nila. Kasi yun na lang yung tira na. Pwede lang paghatian. Okay, so magkano yung hatian nila daw? Magkano yung kay Akainu? Kuya, 1,800 po. 1,800 po ba? 1,800. Yan, so 1,800. How about yung kay Borsalino? 1,800 din po. Ayan, parehas. How about si Kuzan? 2,400 po, kuya. Ayan, so magkano yung total nila? $6,000 po. So yun, 6,000. Ito yung pinaghatian nilang talo. Di ba? And then total mo na yung mga ito. Labas na natin. Yan. 6,000 po. Yan. So ito yung mga total nila, no? Kay Akainu, ang share of profit niya is 7,800. Kay Borsalino, 29,800. Kay Kuzan, 12,400. Yan. So, pero hindi pa natin nakuha yung tamang sagot. Sabi yung tinatanong dito, what is the balance in Kuzan's capital at the end of the year? So, i-adjust na natin yan. No? So, magkano yung beginning balance ni Kuzan? Magkano yung capital balance niya? 100,000 po. Yun, so 100,000. Lagyan natin dito. Yan. O, tapos, ano yung mga nangyari daw? Any remaining, each partner is allowed to, yan. Kaya, ano ito? Withdraw Share of po siya profit. ng 5,000 kuya. Magkano yung share of profit niya muna? 12,400 po. Ayun, so 12,400. How about yung ano niya? Yung drawings niya? Magkano? 5,000 po, kuya. Ayun, so sabi kasi dito, 'di ba? Each partner is allowed to withdraw up to 5,000 cash per year. Tapos sinabi dito, assume that each partner withdraws the maximum amount, which is 5,000. So kaya 5,000 tama. Ayan. So bakit siya naman niles? Kasi ang drawings kabawasan yan sa capital. Okay, so ang tanong is end of the year. So magkano yung ending capital niya? Magkano yung ending capital niya? Andiyan ka pa ba, Wency? Kuya, mabagal lang po yung net. Sige. So magkano yung ending capital natin dito?
107,400 po, kuya. Sige, tignan natin. Ayan, so tama. Yun na yung sagot natin. Ito yung ending capital niya. Ayan. Kung naalala nyo sa previous illustrations dati, na dito, ang pag-record dito is income summary, and then, ano yun? Kunwari dito, Kuzan, drawings, pero ang ginamit sa journal entry, yun kasi merong information na ang sabi, ang share of profit nila is i-record sa drawing. Pero kapag walang sinabi na i-record sa drawing nila, sa withdrawals nila, i-record dapat sa capital nila. Kaya ang nangyari dito, karagdagan sa capital yung share of profit. Ayan, no? So dinagdag ito sa capital natin. And then yung drawings, i-less natin sa capital. Ayan. Diba? Kasi kabawasan ang drawings sa capital. Kasi nag-withdraw ka eh. Tinanggal mo yung yung pera mo. Kaya kabawasan. Okay, so next problem naman. Yan, ito yung magandang problem. Kaso, nag-iisa ka. So kaya ikaw ulit ang tatanungin ko. Nasa libro ito eh, nasa libro. Pero pinalitan ko lang yung pangalan. Problem 8. Ito doon sa libro mo. Ito yung sagot. Ewan ko kung problem 8 yan dyan. Basta, ganito yan. Okay, so start natin. Luffy, Ace, and Sabo are manufacturers, representatives in the architecture business. Their capital accounts are as follows. Yan, so ito yung mga capital natin. So, requirement. For each of the following independent profit and loss agreement, prepare the distribution schedule. Okay, so, yan. Start natin dito. So, salaries are 150 kay Luffy, 200,000 kay Ace, 180 kay Sabo. And then Luffy receives a bonus of 5% of profit after bonus. Interest is 10% of ending capital balances. Luffy, Ace, and Sabo divide any remainder in a 3:3:4 ratio. So profit was 789,600. So ayan. Input natin yung mga dito, mga given na. Magkano yung salaries ni Luffy, Ace at Sabo? 150,000 po yung kay Luffy, kuya. Okay. Plus 200,000 po yung kay and 180 po kay Sabo. Oh, ilan yung total niya? $530,000 po, kuya. Yan. Okay, so next naman. Luffy receives a bonus of, so kaya mamaya muna tong bonus. Doon tayo sa interest. Interest is 10% of ending capital balances. O, yan yung ending. Hanapin mo dyan kung ano yung ending nila. Magkano? Compute natin. Dito kay Luffy, meron siyang beginning na 300,000. Tapos, additional na investment, 60,000. So, kaya 360,000 na, no? And then, nung September daw, nag-withdraw ng 80,000. So, kaya 360 minus 80. Ilan ang lalabas? 280,000 po, kuya. Yan. So, ito ang ending natin kay Luffy. Eh, yung kay Ace naman, compute mo yan. $400,000 po, kuya. Yan. Okay, yung kay Sabo naman. For 480,000 po, kuya. Ayan. So, ayan na yung mga ending capital balances natin. So, yan ang pagbabasehan natin sa interest. Okay, so magkano ang interest ni Luffy?
Kuya, ano po? 28,000 po. Yan, so 28,000. How about yung kay Ace? 20,000 po, kuya. For, magkano? $20,000 po, kuya. Yung kay Ace? Sure, Ben? Ay, sorry po. 200 yung nailang ko. Diba? Check nyo mabuti. Double check palagi para ano? Para di mo mali. So, 40,000 magkano? po. Yun, 40,000. How about yung kay Sabo? Tapos 48,000 po yung kay Sabo, kuya. Yun. So, total of, magkano ito? 116,000. So, ayan na. Tapos na tayo sa salaries, bonus, salaries and interest. Next naman tayo sa ano, sa bonus yung natitira. Ito yung gustong-gusto nyo. Ayan. So, compute natin. Sige, try mo nga i-compute itong mag-isa. Yung sa bonus. Kung magkano. Lagay natin dito yan. Yan. Okay, magkano ba yun? Interest is 10%. Ito, bonus, 5%. O ito ang formula niya, yan. Sige, try mong i-compute. Kung anong lalabas. Kuya, ano po ba ang 37,600 po? 37,600. Sige, check natin dito isa-isa. Opo. Ayan. Substitute natin yung profit kasi meron namang given. Yan. 37,600, no? Sabi mo? 37,600. Okay, check natin. So, kaya multiply na itong 5% sa profit. Lalabas ito. And then, multiply din natin yung 5% sa B. So, kaya magiging ganyan yan. Okay, and then, next natin is transpose natin doon. Lipat natin so kaya magiging ganyan. 39480. Ang gagawin natin dyan is pag-add natin itong dalawa, kaya ang lalabas is 105%. And then yung 105%, para matanggal yan, i-divide natin sila both side ng 105%. So, kaya ang lalabas na sagot is, yun, tama. Very good. Yan, di ba? Madali lang intindihin to. Basta lagi yung tatandaan na kapag sinabing profit after bonus, pag sinabing after, minus yan. Pag sinabing before, o di, huwag yan tanggalin. So, kaya ganyan na. Di ba? Ako natin is 37,600. Kanina yun kay Luffy. Yan. Okay. Yan. So, compute natin yung residual. Andito na yung solution. So, magkano? 789,600. 789,600 less 530,000 less 116,000. Kulang. Yan. Tapos, less 37,600. So, ang lalabas is 106,000. Ayan, baliktad.
Yan, ito ang pagatian nila. Okay, so magkano yung kay ano? Magkano yung residual ni Luffy? Magkano yung hatiin sa kanya, yung bibigay sa kanya? Kuya, 31,800 po. Yung kay Ace naman. Same lang din po sila, kuya. Yung kay Sabo. $42,400 po. Yun, so 42,400. And then total na natin to. Yan yung na-compute natin na 106,000. Okay, so yun, total na lang ito. Total na lang natin para mabilis ito. Yan, so pag-add nyo na lang ito, then lalabas na itong 247,400. Ganon din dito sa dalawa, kay Ace at Sabo. So 271,800 and then 270,400. Pag pinag-add nyo itong tatlo, lalabas itong 789,600. Ganon din dito, pag pinag-add nyo rin itong apat, lalabas din is ito. Yan. So tapos na tayo sa unang independent profit and loss agreement. Next time, meron pa itong susunod. Same info. Same ito, yung info dito. Pero ang naiba is ito, yung independent case. So kaya, interest is 10% of average capital balances. So magko-compute tayo dito nitong average capital balances. Trabaho, wisi. Ay, sorry. The salaries are 240,000 to Luffy. So kaya, next natin tong kay Ace and Sabo. As Ace receives a bonus of 10% profit after bonus and salary. Ayun, dalawa na. Bonus and salary na. Any remainder is divided equally. So kaya, profit was 680,800 ito. So kaya compute natin to. Lagay natin dito yung, excuse me, yung salaries nila. Kasi given na. Madali na yan. Yan. Yan, so total natin equals 700,000. Then, ito na yung sa bonus. Ayun kay interest. So, NC, ikaw ulit. Ito na yung matrabaho. Kaya sabi dito, lagay natin. So, yung kay Luffy muna, no? Kuya. Hmm. Ay. So, kaya magkano yung capital account balance ni Luffy nung January 1? 300,000 po. 300,000. Okay, how about naman nung, nung May 1? $360,000 po. Yun. How about nung September 1? Kuya, 280,000 po ba? Ayun. Tama. Okay. So, next naman, magkano yung dito, yung sa portion of the year unchanged. Ilang buwan to? Ilang buwan siya naging 300,000 lang? Ilang buwan ito? From January 4 to, months po. yun, so 4 months. April. 4 over 12. Yan. How about yung sa May naman? 4 months din po, kuya. Yan, same lang. Yung Same sa din September. po kay September. So kaya same lang. So equal yung pag-ano nila. So kaya magkano yung dito? Lagay natin dyan, no? Ita times lang naman natin. So ang lalabas dyan is 100,000. So ganun din dito sa dalawa. Magkano ang lalabas? Ayan. So meron tayong decimal dyan. So kaya 0.33. Ayan. Lagyan natin dito para magandang tignan.
Tapos i-total na lang natin ito para makuha natin yung average capital ni Luffy, which is 313,333.33. So, yan. Next naman, dito kay kay Ace. Ace Capital. Kaya nung January 1, magkano ang kanyang account balances? Andyan ba ba? Mukhang mahina net ni Wency. So, ituloy na lang natin, no? Para matapos ito. So, sa January 1, ang capital account balances ni is 400,000. Lagay natin dito 400,000. Tapos nung March 1, which is nabawasan daw ng 90,000. So, kaya 400,000 less 90,000. Magkano? Equals 310,000. Okay, yung July naman, nung July, nadagdagan daw ng 50,000. So, kaya 310,000 plus 50,000, ang lalabas is 360,000. And then, nung last na naman, nung September 1, nadagdagan ulit ng 40,000. Kaya ang lalabas dito is back to 400,000. Okay, so, multiply na natin to. Multiply na natin sa kung ilan yung portion of the year and change. So, yung January, from January and then February, 2 months lang yan. So, kaya 2/12. Kay March naman, March, April, May, June. So, kaya 4 months. Ito naman, July, August. So, kaya 2 lang. Tapos yung remaining, September, October, November, December, is 4 months. So, kaya in total of 12 months ito pag pinag-add-add ninyo. Okay, so, next na natin. Yan, i-multiply lang natin yan. And then, ito na yung mga lalabas. Gawin natin itong ganyan. 0.67, and then 0.33. Yan. So, ito yung mga lalabas. Ipag-total na lang natin itong mga to. Kaya ang lalabas is 363,333. Point. Ilan yan? 7 plus 33 plus 33. At 33 din dito. Yan. So, yan ang lalabas. Okay, so next naman, kay Sabo, ganoon din lang ang gagawin natin. Pero ilabas natin lahat para matapos natin yung hanggang sa independent na isa. Yung number 3. Kasi 3 independent cases to eh. So, kaya ganoon din. So, January 1, meron siyang 500,000, which is ito. And then, nung April 1, nadagdagan daw ng 70,000. So, kaya naging 570,000. And then, nung June 1, nadagdagan na naman ng 30,000. So, kaya 570,000 plus 30. Ilan, magkano? 600,000 sa June 1. And then, nung August 1, nag-withdraw ng 120,000. So, kaya naging 480,000 na lang yung capital account balances niya. So, kaya compute na natin. So, kaya January 1 to March is 3 months. So, dito naman, April to May is 2 months. Then, yung sa June naman, June to July is 2 months. Then, yung remaining, August to December, excuse me, so, August to December is 5 months. So, yan yung gagamitin natin. So, multiply natin, and then lalabas na itong mga ito. Pag lumabas na yung mga yan, i-total na lang natin sila. Kaya ang lalabas is 520,000. O yan. So, na-compute na natin yung yan, ipag-add lang natin itong lahat. Ilalabas is
Ito, 0.67. Yan. Okay, so ito na yung mga average capital natin. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito itong mga yan. Yan, yan, tapos ito. Para sa interest natin. So kaya Wency, balik tayo sa'yo. Kung andyan ka pa. Magkano ang interest kay Luffy? Magkano ba yung interest dito sabi? 10% of average capital balances. Ay magkano? Ay, nawawalan ng internet. Sige, ako na lang dito si Ren. Kuya, ano po? Ay. Sige. Kuya, 31,333. Yun. Ayun kay Ace naman, magkano? Ayun yung average capital niya. Okay, so ano na lang. Ako na lang dito kasi naman, madali naman na yung dito. So kaya tig 10%, no? Minultiply mo lang siya sa average capital. Ganun yung ginawa mo dito. Kaya nakuha mo yung 31,000. So kaya ganun din dito. I-multiply lang natin sa na-compute natin na average capital which is 36,333.33. Tapos kay Sabo, magkano yun? 520,000. So kaya 10% niyan is 52,000. Yan. Total na lang natin to. So nalabas dyan is, yan, 119,666.67. So yun na, yung bonus na. Okay, so bonus na tayo. Compute natin. So ang sabi dito, Ace receives a bonus of 10% profit after bonus and salary. So computation dyan. Anong natin? Yan. So at 10% daw. So kaya ganyan. Profit after salaries and bonus. So kaya andyan yung salaries and bonus natin. Yan, compute natin. Unang gagawin is i-substitute natin yung mga given na. So yan na. Ito daw yung magkano daw yung profit? Ayan. 680,800 less 700 less bonus. Hala, ba't ganito? Ba't mas malaki yung salaries? Kaya sa profit, anong gagawin natin pag ganyan? Kasi magiging negative yan eh. Pag tinuloy natin yan, ganito ang lalabas. Ayan Pinag-less natin to, tapos times natin sa 10%, so kaya lalabas itong 1,920. O kaya, lagyan natin dito para hindi shortcut, no? Yan. Gawin natin ganito. 10%. Yan, negative yan kasi. So, kaya ganyan. Yan. So, kaya ganito ang nangyari. No? So, niless natin ito. Lumabas is ito. And then, minultiply natin sa 10%. Kaya naging negative 1,920. So, ganoon din dito. Tapos, pag itutuloy pa natin, yan ang lalabas. Pag i-transpose nyo dito, magiging positive yan. And then, ayan naman. B plus 10% is equal to 110% B. I-divide natin para matanggal tong 110%. So, kaya ang lalabas is, magkano ito? Yan. Ito ang lalabas. Negative 17454.45. May ganyan bang bonus? Wala. So, kaya, dahil negative yan, pag negative yan, bonus tayo. Hindi ka magbobonus ng ganyan. Alangan na may bonus na nga si tapos kinumpute mo negative, ibabawas mo sa kanya. Di ba? Parang ang daya naman nun, binigyan mo siya ng bonus para mabawasan yung mahahati sa kanya. Di ba? So kaya wala na yan.
no bonus na to. No bonus kay Ace. Imbis na ilagay mo yun, wala kang ilalagay. Wala kang ilalagay dyan. So kaya, ganyan ang sagot natin sa bonus. Tandaan nyo, kapag ang bonus natin naging negative, wala ka nang ilalagay na bonus. Okay? Then compute na natin, no? So kaya ito, yan na yung residual. Ilas lang natin sa net income yung mga na-compute natin dito kanina, which is ito. So kaya, kanong lalabas yan? 680, 800 minus 700,000 minus 119,666.67. Kanong lalabas? Negative 138,866. Lagyan natin dito. Negative 138,866.67. Yan yung paghahatian nila na loss. Kaya, multiply lang natin to. Magkano daw? Equally pala eh. So kaya, kung equally yan, ito na yung mga lalabas. Yan. Since equal naman, yan, pare-para sila ng paghahatian. Then, mo lang to. Yan. Yan yung pinaghatian nila. And then, isam mo na ito. So, at 240,000 plus 31,333.33. Tapos less mo to. Lalabas na yung sagot dyan na ito. Ganon din dito sa dalawa. No? Kaya, pag-add nyo itong talo para makuha nyo ito. Ganon din dito. Pag-add nyo ito rin ang lalabas. Yan. So, yun na. Ganon lang naman to. Ang parang highlight lang ng problem dito is itong interest, itong computation nito, and yung bonus. Kasi baka may ma-encounter kayong ganyan na ang bonus niya is negative. Tandaan nyo na lang na pag negative ang bonus, hindi na yan isasama dito. Kaya no bonus. Pag negative ang bonus, no bonus. Yan. Okay, so ito na. Ito tayo sa next problem. Same dun sa taas. Pero ngayon, ito naman ang info. Sabo receives a bonus of 20% of profit after bonus and salaries. Oy, ito na naman. Kita ka na naman ganyan. Diba kung marami kayo nakikitang ganito palagi, di parang na-enjoy nyo. Ma-enjoy nyo na itong ganitong computation. Gustong-gusto nyo na yung marinig. Kaya salaries are 210,000 kay Luffy. Tapos kay Ace naman is 180. Ganun din kay Sabo. So, kaya lagay lang natin yan dito. Yan. So, yan yung given na. Eh, yung interest naman. Interest is 10% of beginning capital balances. So, kaya dito lang tayo mag-focus. Diyan lang. Tapos ito. Tapos ito. Kasi ang sabi lang naman dito, interest is 10% of beginning capital. Yan lang. Diba? Madali lang. So, 10% ng 300,000 magkano? 30,000. Yung kay Ace naman, 400,000, 40,000. Kay Sabo naman, 50,000 lang. Diba? Para para hindi nyo na masyadong titignan sa calculator kasi 10% lang naman eh. Pag 10% ang sinabi, tanggalin nyo lang ng 0 ito. Tanggalin nyo lang ng isang 0 para mabilis kayo. Yan. O kaya yan ang interest nila. And then yung bonus. Ito na. Madali na. Madali nyo na to kasi nakakailan na tayo dito. Sabo receives a bonus of 20%. Kaya yan yung computation natin. 20%. Profit after bonus and salaries. So kaya bonus and salaries. So profit after bonus and salaries to. Yan. So i-substitute na natin yung mga given. Yan. So 20% times 929,400 less 540,000 less bonus. Yan na. Compute na natin ito. Oh. Sige, tuloy mo nga 20 saglit. Diyan pa ba siya? Ay, wala na. Kaya ako na magtutuloy. So,
Ayan. I-last nyo lang muna ito and then i-multiply nyo na itong 20% dito sa lalabas para magtuloy-tuloy na. Ayan o. Ganyan. Dire-diretso nyo gawin na yung mga tinuro ko. Transpose nyo ito para maging positive. I-add nyo, magiging 120% yan. And then, para ma-cancel itong 120%, i-divide nyo both side ng 120%. Ang lalabas is 64,900. Okay? So, yun ang isagot sa bonus. Kanina yan kay Sabo. Yan, lalagay natin dito. Yan. Kay Luffy at Ace, wala. Yan na. So, yung residual. Dito naman na yung computation. Compute lang natin. Kaya, ang magiging sagot dyan is 204,500. Yan yung paghatian nila. Kaya magkano kay Luffy? Since 8, 7, 5 ang ratio nila. So, kaya 204,500 times 8 over 20. Magkano yun? Lalabas is, ayan, 81,800. Ganon din sa dalawa. 204,500 times 7 over 20. Lalabas ay 71,575. So, ganon na rin kay Sabo. Ayan. So, total na natin. Ayan. Yan ay mga lalabas. So, yun lang naman yung sa topic natin dito. Parang mas sinanay lang namin kayo sa ano, sa bonus. Tapos sa interest. Yung ano, yung sa ano, average capital. Kasi yung maraming computation dito. And then the rest, ano na, mga ganito na. Okay, so, yun lang naman. Sana ma-visit nyo tong video. Sana may matutunan kayo. Good luck sa exam ninyo. So, yun lang. God bless. Thank you. Sa Thursday ulit.